morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang tungkol lang sa manok. Hindi naman tayo sasali dyan o anong mga takbo dyan sa politika o naman yan. Sa atin mga kaibigan, tunggilig lang talaga natin po. Kasi mga kaibigan, ito kasing may nag-comment sa akin na, "Boss, magparapol ka sa birthday ko, tapos na. Tapos na, maybe next year, kung aabot pa tayo." Eh, tayo naman mga kaibigan ay hindi naman natin yan kontrolado po. Ang Diyos ang nakaalam dyan mga kaibigan. Kaya sa atin, pero pag may ako mga kaibigan, achievements o ano man yun, ay talagang magparapol tayo mga kaibigan. Lalo na pagkatapos ng ating pahulugan, natapos na, pasip na, meron pang hindi, pero na yan, dalawa lang sure yan, isa, dalawa, gano'n. Mga dalawa ata mga kaibigan. Kasi may napisa na naman tayo na dyan, Hilton Cruise sa Pumpkin Huts po. Pakita natin mamaya mga kaibigan. Punti lang naman mga kaibigan kasi yung pahulugan natin, dalawa lang, tatlo lang, gano'n lang. Pero sa tingin ko mga kaibigan, ito kasing pumpkin. May cross po sa ibang kulay. Talagang lumalabas yung medyo pagka-pumpkin siguro. Hindi siguro lahat. Pero mayroon talaga mga kaibigan kasi nagustuhan ko yung pumpkin. I-cross ko sila sa Hilton naman kasi ang Hilton magaling. Tapos nakita ko yan dati mga kaibigan, ang pumpkin, kinocross ko sa gold. Bultong-bulto po yung katawan mga kaibigan. At saka ito, ang pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan ay bago ito yung mag-umpisa, ang daming request mga kaibigan, joke daw. Ako, itong joke naman. Mayroon tayo niyan. Naman, ito naman sa atin mga kaibigan, usapang usapang pang street lang mga kaibigan. Kumbaga sa pagkain pa, street pizza lang to. May mga kaibigan, may mga nag-iibigan po, medyo nag-date sila sa gilid ng simbahan kaibigan, medyo labing-labing sila po. May sakristan mga kaibigan, nakakita sa kanila, medyo namuso mga kaibigan. Napalingon yung lalaki, nakita siya, "Sino ka?" Sabi nung sakristan mga kaibigan, "Ako ang anghel na magbigay ng basbas sa inyong pag-ibigan." Ganun sabi niya mga kaibigan, pero pa parang tuwa po. Sabi ng lalaki, kung anghel ka pa, bakit wala kang pakpak? Kasi sisiw pa ako, ganun. Kung sa Bisaya pa magiging pis-pis pa ako. Hindi naman yun nakakatawa, pero baka na-enjoy din yung iba, di ba? Ito naman sa atin mga kaibigan ay po, lalo na sa mga Pilipino mga kaibigan, ang palaging gamit, Juan, Pedro, mga joke po, di ba? Sa atin dito walang mga pangalan para naman hindi tayo umano mga kaibigan. Ayun lang po, ayun lang ating ma-joke sa araw na to. Di ba ka sa last, mayroon pa. Sa atin naman mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang po. Dahil ito mga kaibigan ay ay pag-usapan natin itong tungkol sa mga, kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan na paano daw gawing pabultuhin yung isang katawan, ano ba daw mga bloodline na dapat ipasok para yung mga offspring ay bulto rin ang katawan. Sa akin naman mga kaibigan, alam naman natin yun na yung tulad nitong mga golden boy, ibibon yun, bulto katawan. Itong mga cheese mga kaibigan, kasi experience ko yan, itong pumpkin huts ko. Pag may cross ko yan sa mga kaibigan, ang lumalabas po, isabi niya mga kaibigan, ano ba daw dapat gawin, gamitin, yung babae, lalaki. Sa akin naman dyan mga kaibigan, pwedeng babae, pwedeng lalaki, kasi sa pagkakaalam ko po, pag ang ginagamit ng lalaki na broodcock mga kaibigan, yung anak niyang babae magmana po sabi nila mga kaibigan, sa mga eksperto po, na magmana daw yung babae mga kaibigan sa kulay at saka sa yung physical attributes ng isang broodcock. Kung sa akin mga kaibigan, yung sa akin naman po, itong sarili ko experience, magmana yung dyan, yung kulay man o formahan man, pero yung estilo sa pakikipaglaban mga kaibigan ay doon magmana sa ama po. Ilang bisis ko yan na mga kaibigan, na experience na pag binibid ko to, yung away ng ama, yung estilo ng laban niya, ito lang makuha sa anak po. At saka yung mga kulay naman kaibigan, totoo yan na magmana talagang kulay dun sa anak nilang babae mga kaibigan. Yung paa, hindi ko lang alam, baka ang iba hindi naman. Comment lang kayo mga kaibigan, pero sa akin yun ang nangyayari po. Pero sa mga eksperto mga kaibigan, sabi nila, yung yung katangian daw ng isang lalaki, mamana talaga dun sa babae. Pero sa akin, hindi lahat mga kaibigan. Pero sa akin, nakita ko po na magmana talaga dun sa anak, yung estilo ng laban po. Pero yung mga balahibo o kulay ng paa dun sa babae mga kaibigan.
Pero ang ginagamit mo ay medyo of colors po, ay magmana talaga lahat doon, lalo na pagbulik, gold, magmana talaga doon. Pwede lahat mga kaibigan, ganun ang kulay, lalo na sa mga talisain mga kaibigan. Totoo yan, ito naman sa atin mga kaibigan, ay sariling experience natin yan. Hindi natin mabasa yan sa libro, totoo yan mga kaibigan. Pati nga mga kaliskis mga kaibigan, pag may boyahan ka na dati sa Mindanao, pag boyahan yung broodcock mo, katsawan ka po. Magmana din yung kaliskis mga kaibigan, magmana din yun. Kaya sa akin, gusto ko yano lang mga kaibigan, yung yano lang. Yung sweater man, 3 media po. Yun lang alam natin, yung mga bastunan, yun lang. Ang ganda yun. Magbana yun naman gusto na may 3 media. Lalo na pag sweaters, makaibigan ako. Madali lang po dispatcha mga kaibigan, lalo na pag 3 media yung sweater siya. Nako, napakaganda po. Sa atin mga kaibigan, alam naman natin yung mga bloodline na medyo magbana ang bulto ng katawan, katulad ng mga kilso. Pag may breed mo yan, mga kaibigan, talagang bulto yung mga lumalabas. Mga sweaters din, mga kaibigan, pero piling-pili lang po, katulad nitong 5K, itong mga golden boy, talagang bulto yung katawan nila po. Pero pag may cross mo na sila ng Greyway crosses na mga kaibigan, mag-iba yung formahan ng katawan, di katulad ng may breed mo yung mga hatches, yung kilso. Hindi ko lang sigurado, lalo na yung roundhead, talagang bulto yung katawan ng isang manok po. At saka, piliin talaga natin yung medyo malakas kumakain mga kaibigan. Yun talaga yung sa akin po, pag mag-breed ako, piliin ko talaga yung broodcock na talagang grabe kumakain. Na pati na yung lagyan ng pagkain, kainin pa. Gusto ko yung ganun, pati yung mga babae po, kasi yung mga anak yan ay talaga magmana po na malakas kumakain. At saka ang kasunod yan mga kaibigan, di siyempre bulto katawan kasi maganda yung niya, panunaw eh. Yun talaga mga kaibigan, pag magpili tayo na po. Kung ano man yung mga bloodline na pinapasok, yun na yun, malabas yung mga roundhead, kilso, bulto, makatawan nun, kaibigan. Hindi ko lang masabi na pag may cross mo dyan, ay talagang lumalabas sa ganyan po. Kasi dati, nag-cross ako ng kilso, kaibigan. Kinocross ko siya sa pusong po. Lumalabas, kaibigan, napakanipis yung katawan, kaibigan. Pero bulto-bulto yung ama. Kung puso, walang problema. Saka malakas naman kumain. Napurga naman. Meron talagang gano'n mga kaibigan. Siguro sa nila, history siguro. Lumalabas pa sa pag-breed mo. Kaya sa atin, ang napaka-importante po yung talagang healthiness ng manok. Kaibigan. At saka magmula yan sa mga ginagamit ng mga broodcock o broodhen man. Yun po. Kasi ito mag-breed kasi mga kaibigan. Kailangan tingnan mo talaga kung ano yung mga genes ng nasa loob ng yung mga ginagamit na broodhen, broodcock, talagang pakiramdaman mo. Kaya kung saan galing to talaga, kasi yung iba breed lang ng breed, alam mga kaibigan na inbreed na talaga yun. Ito pala mga kaibigan, may nagtanong sa akin, boss, hindi naman lumalabas deformities pagdating ng 8 months. Sa akin po kaibigan, pag lumalabas yan sisiw pa, makita mo na yung deformities na yan mga kaibigan, katulad ng baliko yung liig, medyo balik ko ang yung deformities lang mga kaibigan na medyo manghina ka. Itong itong alog sa paa, yun talaga kasi makita mo yan pag may cord mo na siya. Doon mo na makita mo yan, lalo na pag tinitingnan mo siya palagi, kita mo kung pitik po. Doon mga kaibigan, kasi malaman mo yung pag 6 months, 7 months na. Pero pag sinasabing deformities mga kaibigan, sisiw pa, makita mo na yun, yung medyo kabi, yung liig niya, gano'n. Deformities ang tawag doon mga kaibigan, yung tinatawag na abnormalities sa kanila po. Yun mga kaibigan, lalo na sa inbreeding mga kaibigan, lumalabas talaga yung gano'n po. Kaya sa atin, pakiramdaman natin yung ginagamit nating mga, kaya kailangan yung markings po. Lalo na pag medyo marami yung bloodline mo, kailangan yung pagpisa pa, markings sa kagad para kung magkalohalo man sila, alam mo na yung yung mga bloodline na yun. Importante yun mga kaibigan, kasi sa pag-breeding ka, baliwala lang sa iyo. Kahit naipo na yung iba na medyo nagka-halo-halo na sila, di mo na markingan. Ako, nagka-diferensya ka doon, mga kaibigan, may tendency na pag ma-inbreed mo yung ginagamit mong mga po. Kaya sa atin, napaka-importante yung pagpisa ng isang sisiyo. Kasi ang sisiyo, pag kunin mo kagad, kulang pa sa init, baka magkakabi din yun. Pagtapos ng markings, balik mo sa hot share po. Sa akin, mga kaibigan, talagang gilid lang yan. May ginawa pa tayong styrofoam na incubator po, yung manual, mayroon din tayong automatic. Pero pakunti-kunti lang mga kaibigan, kasi ako hindi na ako maglagay pa sa cooler kasi
medyo madabihan na tayo na ko, mahirapan tayo po. Kasi ito nung pahulugan natin, isa, dalawa, ganun lang. Kung sino lang yung may gusto po. Tulad ngayon, kumukuha sa akin ng pamginat mo, dalawa lang. Bibi tatlo kasi may nagsabi sa akin na kuha daw siya. Pwede na yun kasi may napisa na eh. Kitang-kita na. At saka yung pamginat na yung talagang ang mga offspring na talagang lumalabas na medyo magaganda sila kasi yung hats mga kaibigan ay ano lang yun, medium station po. Pinaris ko siya sa Shilton na medyo malaking manok, matataas na manok. Hindi ko lang alam kung anong lumalabas yan, pero sa akin po kung pinag-usapan ay style of fighting, hindi pa natin malaman yun mga kaibigan, pero sa formahan siguro maganda siguro kasi ang Shilton maganda naman yung Shilton eh. Pero pag ikumpara mo sa sweater, iba talaga yung sweater mga kaibigan, 5 months, 6 months, talaga maganda na po. Maganda na yung mga balahibo, formahan, maganda na. Ang Shilton, matagal mag-develop yun, matagal mag-mature sila tingnan mga kaibigan. Maabot pa ng 7, 8 months, yung talagang lumulugo na yung mga balahibo nila. Pero may mga palo na bata pa ibitaw mo, pero hindi natin dapat ibitaw yun. Dapat 8 months talaga para wala silang, hindi sila ma-enjoy ba mga kaibigan. O kasi tayo, mga dito lang eh, kung wala lang may-ari dyan, pwede natin ibitaw yan. Kasi kating-kati tayo dyan mga kaibigan eh. Gusto talaga natin yung ibitaw yung mga manok natin kasi kahit bata pa. Kasi gusto natin matingnan yung mga palo mga kaibigan. Kasi yung sa akin dito, Shilton, kahit bata pa may mga palo na po. Pero kung sa pormahan, matagal silang kaibigan, pumupurma po. Katulad ng mga Golden Boy, 7 months, napaka-pormado na po, kasi may mga palo na. Tulad yung mga kinukuha dito nung nanalo sa ating parapol na si Sir Mike Salada. May mga palo na talaga mga kaibigan, 7 to 8 months old po. Pinakita niya ako sa video mga kaibigan, grabe. Pati yung napudos ng Golden Boy, kanawayon po, na galing siya sa gray, silver gray po. Ang palo, Golden Boy din mga kaibigan, ako piti-piti po. At saka yung pula na Golden Boy natin ng kaibigan. Pero sabi ng bago nating kaibigan na si Sir Abila na dapat gamitin na yung yung talagang mga kaibigan, yung talagang high station po. Sa akin kaibigan, ang gusto ko medium kasi pwede mong ilaban kasi yung medium station ay talaga accurate sila sa cutting po. Totoo naman yun. Pero may lumabas talaga na kasi maliit na manok yung Golden Boy ko. Hindi naman siya masyadong maliit mga kaibigan. Kasi panlaban, ununuibi pang derby, unuutso, ununuibi. Yun ang timbang ng panglaban sa derby talaga mga kaibigan. Basta, importante sa rin, 3 inches lang yung Kaya ngayon, binibreed ko yung Shilton. Kaya kumukuha rin tayo ng yung kaibigan natin, padalaan tayo ng mga yung mga Jerry Jenkins. Medyo matataas na manok yun, kaibigan, pwede natin yun. Ang gamitin ko doon sa pang-cross na yung mga 5K ko dito na galing din sa kanila, yung 5K at saka kay Kakusa, yun gamitin ko mga babae po. Kung mayroon akong lalaki dito na mga kaibigan, 5K din, if 2 na mga kaibigan. Saka mayroon din mga babae, baka magkalabas na dyan December, mura lang, krayo na 5K pang December sale po. Abang-abangan nyo yan mga kaibigan. Grabe pumalo yung mga 5K na imported galing kay Ding po, na nakakuha ay si Binoflor mga kaibigan, taga grabe pumalo yun mga kaibigan, talagang pupantay dito sa Golden Boy natin mga kaibigan. Alam naman natin, ang 5K talagang may mga palo yun. Pero iba yung nahawakan kong Golden Boy dito mga kaibigan, kahit maliliit sila na panglaban talaga yung nila, yung pormahan nila, at saka yung taas nila. Grabe, maliin yung mga palo. Itisting ni Sir Mike mga kaibigan, puro yun. Ngayong 26 siguro, puro na Golden Boy ba mga kaibigan. At talagang may mga palo yun kasi regular station lang siya. Tapos formado yung katawan. Madiin yung mga palo mga kaibigan. Pati yung yung kanawayon. Kita ko sa video ni Sir Mike. Grabe, gumaganon-ganon mga kaibigan Tapos accurate ang mga cutting niya po. Yun lang po. Pero yung pinaka-idol natin sa lahat ang gusto kong makuha na manok, baka makuha din yan to sa ating bagong kaibigan po. Yung mga kaibigan talaga, yung grabe ang cutting, yung Cardinal Kilso po, Cardinal Club Kilso kaibigan. May nakita kong Cardinal Club Kilso kaibigan kay kay Biboy. Kung dito lang sa Pilipinas, Biboy talaga. Yung nakuha ni Mr. Pate Catunyo at saka dito kay
BG Lunaw, mga kaibigan. BG Jimenez. Boy Jimenez po, BG Lunaw. Magaling din yun na breeder sa Bacolod, mga kaibigan. Boy Jimenez po, maganda din yung niya. Nakita ko yung talagang typical na po na Cardinal Club Kilso na wine red, white fit at saka bandirado, mga kaibigan. Grabe kung makadala ng cutting yung pinakita to sa kaibigan natin na OFW, mga kaibigan, na si Mr. Abila. Grabe pumapalo yung mga kaibigan. Medyo sila dun sa labas, medyo sabong sila. Grabe pumalo, mga kaibigan. Mas lalo ako na-inlove dun sa Cardinal Club, mga kaibigan. Kahit food lang. Maganda talaga pag may pare sa Cardinal din para i-maintain mo yun, mga kaibigan, kung saan ka makakuha ng pang-induce na Cardinal din. Para may maintain mo yun, mga kaibigan, na yun ang gamitin mong pang po. Pwede siguro yung Silton, kaibigan. Magandang manok sa kabulto katawan ng Cardinal po. Kumalong, grabe, madiin po, kaibigan. Super bagating, kaibigan. Yun lang po, yun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Kahit joke natin ay hindi nakatawa, okay lang yun, kaibigan. Talagang usapan magmamahal ko lang. Kasi most requested, most requested ang tawag doon. Most requested moment siguro tawag natin dyan. O most requested time para ma-deliver natin yung kahit walang mga punchline na yan, okay lang yan, kaibigan. Good morning sa ating lahat po.